Tahimik ang umaga, pero hindi mapakali ang isip ni Lola Marina. Magdamag siyang gising, nakatulala sa bintana. May nakita akong paa sa sampayan. Nakalutang. Hawak ang tasa ng kape, pero hindi man lang niya ito ininom. Paulit-ulit bumabalik sa alaala niya ang nakita niya kagabi. Isang anyo, isang presensya, na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang bahagi ng bahay, nag-uusap sina Nick at Lolo Isko. Hindi to normal, Lo, mahina pero mabigat ang boses ni Nick. Kailangan natin malaman kung ano talaga yun. Tahimik lang si Lolo Isko, pero ramdam ang kaba sa kanyang mga mata. Maya-maya, napansin nila, wala na si Lola Marina. Hinahanap siya ni Nick sa buong bahay, kusina, salas, likod bahay. Pero wala kahit saan. Lumipas ang oras, hanggang sa lumalim ang gabi. Biglang bumukas ang pinto, napatigil si Nick. Nandoon si Lola Marina, pero may kakaiba. Basa ang kanyang katawan, parang galing sa ulan o kung saan man. Saan po kayo galing? Marina, anong nangyari sa'yo? Gulo ang buhok, mapotla, at walang emosyon ang mukha. Nakatulala lang siya, hindi nagsasalita, hindi kumikibo. Lola, maingat na tawag ni Nick. Walang sagot, dahan-dahan siyang naglakad papasok. Diretso sa kanyang kwarto, hindi mapakali si Nick. Sinundan niya ito. Pagpasok niya sa kwarto, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-daang lumingon si Lola Marina. Lola? Humanda kayo! Pero hindi na yun ang lola niya. Isang malamig, nakakatindig balahibong ngiti ang sumili sa kanyang labi. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Nick, hindi na siya nag-iisa sa loob ng kwarto.